Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 23 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 2. Kapayapaang walang hanggan. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 2 verse 1. Ito ang pangitain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem verse 2. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Verse 3, maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh sa templo ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Verse 4, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat, mga bansay di na mag-aaway at sa pakikipagdimay di na magsasanay. Verse 5, halina kayo sambahayan ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Wawasakin ang kapalaluan. Isaiah chapter 2 verse 6, itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan sapagkat ang lupain ay puno ng mga salamangkiro mula sa silangan at ng mga manghuhula gaya ng mga Pilisteo. Nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Verse 7, sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan sa buong lupain maraming kabayo at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Verse 8, puno ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan, mga ribultong gawa lamang kanilang niyuyukuran, mga bagay na inaanyuan at nililok lamang. Verse 9, kaya ang mga tao ay hahamakin at mapapahiya. Huwag mo silang patatawarin. Verse 10, magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga hukay upang makaiwas sa puot ni Yahweh at sa kaluwalhatian ng kanyang karangalan. Verse 11, pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan, itong mga mayayabang kanya ring paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Verse 12, sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat at may itinakdang araw laban sa lahat ng palalo at mayabang laban sa lahat ng mapagmataas. Isaiah chapter 2 verse 13, laban sa lahat ng nagtataas ang cedar ng Lebanon at laban sa lahat ng malalaking punong kahoy sa Bashan. Verse 14, laban sa lahat ng matataas na bundok at mga burol. Verse 15, laban sa lahat ng mga matataas na tore at matitibay na pader. Verse 16, laban sa mga malalaking barko at magagandang sasakyang dagat. Verse 17, pagdating ng araw na iyon, ang mga palalo ay pahihiyain at ang mga maharlika ay pababagsakin pagkat si Yahweh lamang ang dapat dakilain. Verse 18, at mawawala ang lahat ng Diyos-Diyosan. Verse 19, magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at sa mga hukay sa lupa upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya ay nagbangon upang sindakin ang daigdig. Verse 20, sa araw na iyon itatapon nila sa mga daga at paniki ang mga reboltong yari sa ginto at pilak na ginawa nila upang kanilang sambahin. Verse 21, magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga bitak ng matatarik na burol upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya ay nagbangon upang sindakin ang daigdig. Isaiah chapter 2 verse 22, huwag ka na magtiwala sa kapangyarihan ng tao, siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba ang maitutulong niya sa iyo? Okay, lagi nating tandaan guys na ang aklat ng Isaiah ay sumasakop ito sa panahon ng Juda. So, ibig sabihin, ano pa rin siya, history siya. Balikan nyo yung panimula. Ayan. So, nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 3. Kaguluhan sa Jerusalem. Okay. Isaiah chapter 3 verse 1. Aalisin na ni Yahweh ang
makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Juda, ang lahat nilang ikinabubuhay at pangangailangan ang tinapay at ang tubig. Verse 2, ang magigiting na bayani at ang mga kawal, ang mga hukom at mga propeta, ang mga manghuhula at ang matatandang pinuno. Verse 3, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo at ang mahuhusay na salamangkiro, gayon din ang mga bihasa sa mga agimat. Isaiah chapter 3 verse 4, ang mamumuno sa kanila mga musmos na bata, mga sanggol ang kanilang ang sa kanila'y mamamahala. Verse 5, aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa, hindi igagalang ng kabataan ang matatanda, maging ang hamak ay lalaban sa nakakataas sa kanya. Verse 6, darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa mismong bahay ng kanilang ama upang sabihin, mayroon kang balabal. Guys, sundan nyo ako ng basa, guys. At nagkakamali na naman ako. Mayroon kang balabal, kaya ikaw na ang mamumuno sa amin, ikaw na ang mamamahala sa gumuho nating kabuhayan. Isaiah chapter 3 verse 7, ngunit tututol ito at sasabihin, hindi ko kayo matutulungan, wala kahit tinapay o balabal sa aking bahay. Huwag ninyo akong pamahalain sa ating bayan. Verse 8, gumuha na ang Jerusalem at bumagsak na ang Juda sapagkat sumuway sila kay Yahweh sa salita at sa gawa nila pastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan. Isaiah chapter 3 verse 9, ang pagkiling nila sa iba ay katibayan lamang sa kanila. Ang pagkiling nila sa iba ay katibayan laban sa kanila gaya ng Sodoma, hayagan sila kung magkasala, hindi nila ito itinatago. Kawawang mga tao, sila na rin ang nagpahamak sa kanilang sarili. Verse 10, sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. Verse 11, at sa masasamang tao, kawawa naman kayo, ang sasapitin ninyo'y kapahamakan, kung ano ang inyong inutang ay siya ring kabayaran, kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Verse 12, mga bata ang umapi sa aking bayan, mga babae ang namumuno sa kanila o bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno, nililito nila kayo sa daang inyong nilalakaran. Hinatulan ng Diyos ang kanyang bayan. Isaiah chapter 3 verse 13, nakahanda na si Yahweh upang ibigay ang kanyang panig, nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Verse 14, ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Ubasan ng mahihirap inyong sinamsam, inyong mga tahanan puro nakaw ang laman. Verse 15, bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Babala sa kababaihan ng Jerusalem. Isaiah chapter 3 verse 16, at sinabi ni Yahweh, palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem, taas no kong lumakad, pasulyap-sulyap kong tumingin, pakinding-kinding kong humakbang at pinakakalansing paa ang mga alahas sa paa. Verse 17, dahil dyan, ganun sila kayaman guys, pati paa may alahas. Verse 17, dahil dyan pagsusugati ni Yahweh ang kanilang ulo hanggang sa sila'y makalbo. Verse 18, sa araw na iyon aalisin ni Yahweh ang mga alahas diya sa paa, ulo at liig. Verse 19, ang mga kwintas, pulseras at ibandana. Verse 20, ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidla ng pabango at mga agimat. Verse 21, ang mga singsing sa daliri at sa ilong. Verse 22, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka. Verse 23, ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Verse 24, ang dating mabango ay aalingasaw sa baho, lubid ang ibibigay sa halip na mamahaling sinturon. Ang maayos na buhok ay makakalbo, ang magagarang damit ay papalitan ng sako, ang kagandahan ay magiging kahihiyan. Ayan guys, ang kagandahan daw ay magiging kahihiyan. Kaya wag na maging maganda. Okay. Isaiah chapter 3 verse 25. Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Isaiah chapter 3 verse 26. Ulitin ko ngayon 25. May oras pa naman tayo. Isaiah chapter 3 verse 25, mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan
at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Verse 26, magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pinto ang lungsod at ang mismong lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakalupasay sa lupa. Basahin pa ba natin yung chapter 4? Parang wala na akong oras. Okay. Isaiah chapter 4 verse 1. Sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki. Grabe naman. Ulitin ko. Isaiah chapter 4 verse 1, sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, kami na ang bahala sa aming kakanin at isusuot na damit. Pakasalan mo lamang kami para mawala ang kahihiyang taglay namin sapagkat kami walang asawa. Tignan mo naman guys, 7 asawa pakakasalan. Humihilig ng kasal. Muling itatatag ang Jerusalem. Isaiah chapter 4 verse 2, pagdating ng araw na iyon, pasasaganain at paunlarin ni Yahweh ang lahat ng nanatiling tapat sa kanyang bayan at ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Verse 3, tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem, silang mga pinili ng Diyos upang mabuhay. Verse 4, sa pamamagitan ng makatarunghang paghatol, hugasan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at ang dugong napuhos doon. Verse 5, pagkatapos lilikha si Yahweh ng isang ulap kung araw na liliban sa bundok ng Zion at sa mga nagkakatipon roon at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang malawak na bubong na. Verse 6, magsisilbing lihim sa init ng araw at kublihan pagkat may bagyo at ulan. Bukas na itong chapter 5 guys. 24 April 2024. Okay. Awit tungkol sa ubasan. Bye everyone. God bless.